Welcome mga tol sa panibagong adventure ng ating moto camping. Sa nakaraang episode ngayon, naghamo camping muna tayo dahil nakaranas pa rin tayo ng masamang panahon. Pero sa episode na to, ito yung huling spot na nakapag-camping tayo dito sa Southern Luzon. Kasama ko pa rin ang isang solid natin na kaibigan na si Bro Dejan Pax. At sa episode na to ay kukompletohin natin yung mga spot na kadalasan hinahanap ng mga campers, ang beach camping. Kaya sa video ito, samahan nyo ako hanggang sa makauwi ako at makabalik ako ng Bicol. Kaya tara, simulan na natin ang adventure na to. Let's go! Tay, salamat! Thank you so much pa. Thank you. Ingat. Okay. Sembrahan mo lang ka sir kapag nagawin ka ano. Okay. Thank you po. Okay, punta na kami sa susunod na spot. Let's go! So dito na kami sa baba mga tol. At dito talaga nakatikim tayo ng liwanag ng panahon. Mainit na. At sana tuloy-tuloy hanggang makarating tayo sa susunod na spot at makapag-setup. Tumigil kami dito mga tol sa may Kalayaan view deck ng Lumban. Si Tolch po pala. Ay, hello po sir. Sir Alvin. Sir Alvin. Ay, basang-basa po. Okay lang po. Dito, umuulan pero maaraw. Dito na kami nakatikim ng araw sa Lumban. Kaya nga lang, pagka dating may dun sa baba ay sobrang lakas ng ulan. Kaya nakakapote pa rin tayo. Ah, ano to? Chain. Ah, okay. Gawa ng anak niya. Thank you kay sir. Meron tayong souvenir. Ingat, Tolch. We are here at Lumban. Dediretso na kami ng Pagbilao. Malayo-layo pa. Let's go! Kakadaan lang namin ng Pagsanhan. So maglulokban road tayo, Luciana at saka Tayabas. Baba tayo Pagbilao. Napakaganda ng view dito. Sarap pala dito mga motor. Dito na kami mga tol sa Pagbilao Crossing. Kung saan yung papuntang Burawan. Hindi ako tayo? Teka po, ano pa po? Gatas. Yung nasa pack. Sa pack? Oo. Ayan yung nasa pack po. Tira. Isa lang po. Salam. Bali lang po ate. Wala ka Ay, vlog ka? Shoutout sa Agum Kumagayon. Long time no see sa aking kabatchmate ng college. Ciao. Thank you po. Tara, bigyan kita press sticker. Lagi nakakilala mo ako? Siyempre ako pa. Uy, ingat na lang bro ha. Ingat. O, dahan-dahan lang. Makakarating naman ng ano lang. Oo. Ay, dahan-dahan lang bro ha. Kabatchmate ko yun mga tol ng college. Asan na si Bro Dejan Pax? Basta kayo dyan? Malayo-layo pa raw kami, sabi ng mga lokal dito. So wala akong idea mga tol kung malapit na kami. Pero itong crossing na to, yung kung saan kami namili kanina, ay diretso na. Si Bro Dejan Pax kasi yung nagna-navigate eh. Kaya nakasunod lang tayo sa kanya. At nakapamili naman tayo ng mga kakainin natin ngayong gabi na to. At hanggang bukas, all goods na. So dumadiretso lang kami sa biyahe ngayon. Siguro mga alas 5:30 na to kasi dumidilim na. Mabilisang setup na lang pagkadating namin para makapagpahinga din. Ang ganda mga tol ng bundok na yun, oh. So dito na kami sa liblib na lugar mga tol na di namin maintindihan. Ako di ko maintindihan kasi di pa ako nakapunta dito. Eh si Bro Dejan Pax ay nakapunta na dito. Tignan nyo naman. So
Sobrang dilim mga tol. Di ko alam kung malapit na ba talaga o malayo pa. Meron pang landslide dito. Pero mukhang malapit na din naman. Sobrang layo pala nito sa main road, sa pinaka national road going to Ate Maunan Zigzag Road. Ito ay may kalayuan. Mukhang dito na. Mukhang ito na yun. Oh, ito na nga. Burawan Island. Kaso nakarating din kami. Dito na subok yung Sheepatars mga tol. Patay, nabalaho pa ata si Bro Dejan Pax. Tulak. Bro, lumubog! Ano? Kaya tutulak? Ha? Tutulak! Tutulak ka ta! Nakabalahaw. Tulak ka ta bro, tulak. Tulak ha? Teka lang. 1, 2. 3. All goods. Naalis din mga tol. Nabalahaw eh. Okay na, nakaalis din si Bro Dejan Pax. Pambira pala daan dito pag nagabihan. Di biro. Off-road na off-road mga tol. Makasubukan na naman uli ang kalidad ng Sheepatars. Kargado pa tayo ng gamit. Ang dilim. O dito, kaya kayo na dito. Buhangin na to. Mukhang dito na kami. Dito may ilaw na. Paarating din kami mga tol sa campsite. Ito yung kauna-una makapunta tayo dito sa Burawan Island. Ito yung spot na binabalik-balikan nila sa deck. At dito nawala yung drone niya. Goods na yung tarp. So ang setup ko na lang ay yung tent. Ayun. May kunting kaba, gawa ng lumakas yung hangin kanina. Tsaka nagbabadya na naman yung ulan. Ayan. Ang importante, nakapag-setup na tayo ng tarp. Shoutout nga pala sa Great Outdoor. Napakatibay ng pool na gagamit natin ngayon. Okay na to, palag na to sa ulan at hangin. Si Uno na ipasok ko na din. At umulan man, all goods na. Easy lang. Binisik lang eh. Pero may content ka ba din kanina? Ha? Kinabahan ka din kanina? Oh, pumapagaspas eh. Ito bro, lagyan mo na lang ng ano, bato. Diyan sa may buhangin dyan, no? Oh, meron pa doon. Kasi ito yung purpose eh. Oh, dyan ang gagaling Oh. hangin sa dagat. Kuha na nga ito ng bato. Puta, laki niyan. Oo. Tignan ko na kumaba. Oh, di ba? Ewan ko na, pag dinala pa ng hangin yan. Kasi ito yung mga bato na pang tribunada. Kasi nakaano ka eh. Nakaharap ka sa dagat. Yung tent na lang. Set up tayo ng tent. All goods. Kinabahan kami dyan ni Bro Dejan Pax. Gawa ng biglang lumakas yung hangin pagkadating namin at kung saan magsisetup na. Nagkapunit-punit na yung kapote natin. All goods. Meron nga pala tayo unbox mamaya. At binalot ko siya ng mga plastic para di mabasa. Ito nga pala mga to yung bagong camping chair. Yung gagamitin natin dito sa area na to. Sa episode na to. Yan ay galing din kay Great Outdoor Gear Store. Sila talaga yung napili natin sa pag-upgrade ng ating mga ganan. Gawa ng magandang klaseng meron sila. Papya. Ito nga pala yung para dito.
Mamaya, papaliwanag ko yan sa inyo. Lalagay tayo ng ilaw. Dahil wala pa tayong ilaw. Ito yung bagong ilaw natin. Sana di nagbasa. Mamaya, unbox natin ito. Tsaka, ito. Marami pala tayo unbox dito sa area na to eh. So, ito na yung setup natin mga tol. Pero, meron tayong mga bubuksan na karagdagang ilaw. Meron tayong bagong dalawang ilaw at camping chair. Pero mamaya na yan kasi gusto ko muna maligo, gawa ng nakapagpahinga na din naman tayo kahit paano at nakasetup na din. Dahil sa lakas ng hangin kanina, ito napakako tayo ng bato para masigurado, gawa ng yung persa ng hangin ay di natin matansya kung gaano kalakas dito dahil first time natin sa spot na to. Okay na din naman, kalmado na. O siya, ligo muna ako mga tol para makapag-prepare kami ng makakain. Ayun lang. Ayun o, malinis din naman. Kaya natin may tubig. Thanks God! May tubig mga tol. Basan mo na yung balde. Baka naman may ilaw. Ay, may ilaw naman pala. Baka naman pala CR nila may ilaw. Female lang nga lang. Kasi ito, yung sa male may nakatambak. Siguro ito na yung pangkalahatan nila. O siya, ligo muna ako. Sarap mga tol. Nakaligo din tayo. Ito, sa setup ko muna to. Ang ating bagong camping chair. Ito yung Tila Camping Folding Chair mga tol. Na ang kaya niya ay nasa 135 kg. Hindi naman tayo ganun kabigat. Buksan na natin. So kung trip nyo din to mga tol, ay nandyan sa description ng ating link. Or click nyo lang yung screen, makikita nyo yung mga product dyan sa ating Shopee link affiliate ng YouTube mga tol. So meron siyang bag, pero napaka-unique ng kanyang pagbukas. Gawa ng ito, dalawang zipper ang meron. Tapos kahit saan nyo siya ilabas. Ito yung kanyang, di ganun kabigatan kung dadalhin nyo. Saktong sakto pang moto camping. All goods. So itong frame niya mga tol ay aluminum alloy na. So subukan natin to. Make sure nyo lahat ng frame ay naipasok na dun sa ano. Ayan o, dito. Pinaka ano niya, pinaka suporta. Ang kilo ko nga pala ay 85 kilo. At syempre para hindi mabaon to sa buhangin, meron itong rubber. Ayun o, Tilak Camping Chair mga tol. Sa description mga tol yung link sa mga nagmo-moto camping din. Ito yung size niya kapag nalagyan nyo siya sa bag. So parang ganito lang siya kalaki o. So space saver talaga at di ganong kabigatan kapag dadalhin niya. So ngayon mga tol, habang meron na tayong upuan, kailangan na natin magluto. So dalawa. Na para magsaing. Habang inaantay pala natin maluto yung kanin, dagdag tayo ng ilaw. Ito nga pala yung bagong ilaw natin na wheel hike. Ang nakalagay dito ay sounding light. Ayan na. Itong cover na to mga tol ay aluminum alloy na din siya. At meron siyang stand para dito sa pagluluto natin. Nasa 9 inches height siya. At yung switch ng ilaw niya mga tol, eto. Meron siyang high na white, low na white,
Tsaka blinker na din. Ayan. So, meron tayong karagdagan ilaw para dito sa pagluluto mga tol. Yun siyang lock. Grabe, lakas ng ilaw ah. Kaya ang lakas pala eh. Kala ko may spotlight ka na eh. Oo. Diba? Mas makakapagluto tayo na maayos. Click nyo lang yung description mga tol. Tsaka yung screen natin. Nandyan yung link. Ayos oh, liwanag. At meron din tayo ditong dagdag pa na ilaw. Sakaling kulangin tayo at magkalobat-lobat. Ito din yung wheel height na Minimalite. Meron siyang 6 lightning modes. At kaya niyang tumagal ng 20 hours. Yun oh. Meron siyang flashlight. White tsaka low. Yellow tsaka low na yellow. Ayos oh. Sabit na lang natin. Itong dalawang ilaw na bagong gamit natin ay available kay Great Outdoor Gear Store. All goods. Babalo yun ang ilaw. Pina natin yung kangkong. Aba, sarap. Ito yung ulam namin ngayon. Ito yung naluto natin na di ko alam kung okay yung lasa nito. Paano? Kain na. Let's go. Oras na din para magpahinga. At bukas ay tignan natin ang ganda ng lugar na to dahil dumating kami dito gabi na. Masisilayan natin ang ganda ng lugar na to. So paano? Tulog muna ka mga tol. Bukas magkita-kita tayo. Good night. So ito yung umaga natin dito mga tol. Napakaganda ng sunrise pala dito. At napakaganda na ng panahon. Iniluan kami kaninang mag-uumaga pero di naman gaano. At napakaganda nitong bundok na to. Yan. So kung di nyo napanood yung vlog ni Lasadek ay dyan nawala yung kanyang drone. Yung bundok na yan. So inakyat pa sana nila pero di na nila nakita. Ganda par. Oh. Panalo. Bitin dito yung isang araw, kaya nga lang ngayon mga tol ay kailangan na natin bumalik ng Sorsogon. Gawa ng, ayun, ilang araw na din tayo nandito at meron din akong pamilyang kailangan balikan doon. So siguro pagbalik ko dito ay kailangan ko dito ng 2 nights. Kasi napakaganda. Pero tsatsyempohan natin na ganito na din yung panahon. Napakaganda. So ay magkakape muna tayo. Meron kami tira ditong ihaw. Pwede na namin tong breakfast at yung gulay na adobo. Initin lang natin ito tapos makakapang ulam na to. Nakapag-init na nga pala ako at nakapagluto ako ng ayan, tuyo para breakfast namin at bago din tayo bumalik ng Sorsogon. So full tank din tayo, nakakain din tayo. At yung kanin ininit ko na lang kasi dami Parang init lang ng kanin tsaka susunod ay eto. Init tayo ng mainit na tubig. At nang makapagkape kami.
Okay na to mga tol, nakapag-init na tayo ng mainit na tubig. So dadalhin na natin to doon para doon kami mag-breakfast. Dito ako muna, tara na lang ta. So tayo mga tol ay muli na kumain. Gawa ng si Bro Dejan Pax ay nagpapahinga pa. Nakapagod sa biyahe, nakakapagod din talaga kahapon. Dahil sa ulan na naranasan namin. So paano mga tol? Breakfast muna tayo. Kain po. So time check mga tol, magka-alas 7 na siguro. Hindi ko mahanap yung cellphone ko eh. At si Bro Dejan Pax gising na din. Sabi ko mag-breakfast na lang siya, gawa ng nauna na tayo mag-breakfast. Eh tayo magliligpit, gawa ng babalik na tayo ng Sorsogon. So mga hapon na tayo makakarating doon. Kaya sinisimula ko na magligpit. Okay, ligpit muna tayo. All goods na mga tol. 7:36 AM nakapag pack up na tayo. Ayun na. Kalasar, alis na din eh. Meron Kalasar from Batangas pa nag-car camping. At dito din sila nabutan ng masamang panahon. Eh tayo, dalawang spot eh. Nandun tayo sa Victory Peak tsaka Kampayapa. Pero sa Kampayapa, kasama ko na si Bro Dejan Pax. So ikakarga ko na lang to, pero maliligo muna tayo bago umalis. Para all goods na. At nakaligo na nga tayo mga tol. All goods na. Magsasapatos na lang ako. At ito, sasalpak na lang yan. Si Bro Dejan Pax ay nagpapalipad ng kanyang ibon. You know. Magka-enjoy na lang yan mamaya. At iwan na natin siya muna. Pero ngayon, sasalpak ko muna to. Maya na tayo magpaalam sa kanya. Salpak tayo. So meron na tayong bagong sticker ni Sir Pobs tsaka ni Bro Dejan Pax. General kasi nandito na. Ngayon pagkakatabi-tabi natin tong tatlo na to. Ayun o. Nagbibideo tayo sa cellphone, kitang kita to. Aba, panalo. All goods. Fresh na bro? Fresh na bro, pero Paano? pinagpapawisan pa rin ako. Ay, thank you. Wala yun. Sa pagsama sa aking kalamidad na pinagdaanan. Pareho tayo binagyo tuloy. Hoy, paalam na kayong dalawa. Oh, nakabang na sa'yo. Paalam. Ako ay nagliligpit na. So muli natin pagkikita. Kailangan na natin magpaalam dito eh. Na-miss ko kayo. Sa video ko na lang ulit kayo makikita. Salamat. Thank you. Gagawin ka talaga, babawi ako sa iyo Sorsogon. So ready to go na tayo mga tol. At kailangan na natin magpaalam dito sa spot na napakaganda. Paalam na din tayo dito sa tropa natin. Especially dito sa mga aso. So paano? Muli natin pagkikita. Copy. Tago ka na dyan. Oh, bye bye. Sa susunod. Hindi, nandito sa ilalim. At aalis na din ako mga tol. Ano bro? Kailangan na natin magpaalam. Ingat. Thank you. Solid yung ano natin. Bigagyo tayo. Di mo alam na may bagyo. Kaya nga eh. Paano? Okay ka na dito? Oo, hintayin ko na lang yung Hintayin kasama na ko lang. dito. Kain ka na lang ha. Oo. Sir, mauna ako sa'yo. Basta pag napadpad ka ng Bicol ha, chat mo ko yung page na yan or yung YouTube. Eh, Bye po, ano muna ma'am. tayo? Oh, Ingat po kayo. sige po. Sige po, picture tayo. Eto na, nakasampa na tayo kay Uno.
kargado, pero di na gaano mahirap sa biyahe. Medyo malapit-lapit na tayo sa Prota na daan natin pa uwi ng Bicol, dahil mag-aate muna ng Sigsag Road na tayo at tuloy-tuloy na yan. So kung gusto nyo kasamahan hanggang sa Makawi, tara at i-enjoy natin ang daan pa uwi ng Bicol. Let's go! Bro, salamat ha! Ingat ha. Paalam muna dito. Sulitin natin yung kalsada pa uwi ng Bicol. Let's go! Nakalabas na tayo mga tol kung saan kami nagpaumaga ni Ono, nakasama natin si Brother Dejan Pax. At ito pala yung view dito pagpalabas na tayo. Ayan o. Marami pa tayong magandang lugar na madadaanan. Let's go! Kahapon mga tol, meron kami ditong nadaanan na solar energy farm. Ayan o. Ang dami yan. Tsaka ang haba. So at least kahit pa paano meron na palang ganyan, no? Ayan o. Alright, kabalik na tayo sa main road mga tol. Ito na yung national road going to Sorsogon. Ito na, pauwi na talaga tayo mga tol. So kung gusto nyo pa ako samahan sa kalsadang meron ng Bicol, tara! At sama-sama tayo malubak. Let's go! Sigsag Road sa oras na alas 9:11. 9:11. It's dandalan. Sarapar. Ganda! Nature na nature! Woo! Sarap ah! Woo! Thank you Lord! Back to main road tayo mga tol, nakababa na tayo. Kalsada dito mga tol. Eto. Lubak. Lalim. Ito yung daan na akala mo maplatan tayo. Tingnan nyo. Ang bihira. Kapag mabilis ka dito, kung saan ka dadalhin ang kalsadang to. Dito na pala tayo mga tol sa Gumaca Bypass Road. Sa oras na mag-aalas 10 ata. All goods dito dumaan mga tol, walang traffic. Dito na tayo mga tol sa Lopez Bypass Road sa oras na alas 11. Maaga pa. Napaaga tayo. Haba ng traffic par dito sa Lopez Bypass Road. Kanina pa ako nakikipagsiksikan dito sa mga truck na to. Buti na lang meron na ditong bakante sa gilid na to. Kasi kung hindi, andun pa tayo sa Suksukan. Bakor.
Traffic to the max. Ayun lang, dito tayo matatambay. Nakalabas din tayo sa mahabang traffic na yan. Pero ito yung rason bakit traffic dito sa Lopez. Yung ginagawang overpass. Ito yung nagpapatraffic dito. So update mga tol, mag-aalas 2 ng hapon, 1:41 PM na ata. Nakakain na din naman tayo at nakapag inom-inom ng tubig. Kailangan lagi natin uminom ng tubig kapag ganito yung mga biyahe. So bumabiyahe na tayo ng almost, umalis tayo din alas 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 hours na. So nandito na tayo sa Del Gallego, Camarines Sur. Nakapasok na talaga tayo ng Bicol. Pero nandito pa tayo sa Andaya Road, yung tinatawag to na Andaya Road ng Bicol. Pag lumabas tayo dito, sisipokot na tayo, dire-diretso na yan. At simula dito mga 6 hours, 5 to 6 hours yung biyahe natin hanggang makauwi ako. So kung gusto nyo pa ako samahan, tara! At diretso ulit tayo sa biyahe. Let's go! Ga-enjoy pa rin ako sa biyahe. Ito pala yung followers natin dito sa Sipocot. Pangalan sir? Nilo Velasco. Nelo Velasco. Ano yan sir? Delivery rider ka? Sige po, ibigay ko na lang sa'yo sir. Gawa ng bihira akong mapadpad dito. Diba natin ang sticker sila. Ang sarap pag-deliver ha. Ay, sige. Thank you. Salamat. Ano sir, sibat na ako. Ay, sige sir, sige. Thank you. Ingat sir, ingat. Salamat. Alright, so, diretso na tayo sa Sorsogon. Alright mga tol, update. Andito na ako sa probinsya namin, sa Sorsogon. Time check tayo, 9:03 ng gabi, nakarating tayo dito. Hindi ko na nabilang walang oras kasi marami tayong tigil tsaka na-traffic tayo sa Lopez. So dito na din ako magpapaalam mga tol. At ito yung rides na na-enjoy lang natin. So hindi naman to sa pagalingan ng biyahe o pabilisan ng nagiging biyahe nyo sa mga lugar na pinupuntahan nyo, kundi sa kung paano kayo uuwi ng ligtas at buo. So nagpapasalamat din ako sa mga sponsor natin. Maraming salamat sa Shipa Philippines, Sped Metal Philippines, and Great Outdoor Gear Store dahil sa mga bagong gamit natin pang camping na marami pa tayong magagawang camping dito sa Bicol. And TDD Philippines sa ilaw din na gamit natin. Maraming salamat po. So at kung nakaabot ka sa video ito, maraming salamat. At maraming salamat sa mga nanood ng ating episode ng ating camping sa Central Luzon. At ibutan pa nga tayo ng bagyo. So abangan yan mga susunod natin na camping dito habang nandito na tayo sa Bicol. At kung ano pa ang mga adventure na magagawa natin sa labas man ito. So at tutuloy na din ako ng bahay, didiretso na tayo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood nyo. Paalam!